my heart to sing thy grace. Streams of mercy never cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise his name fixed upon the name of God, redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor, daily unconstrained to be. Let thy goodness, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. At ganito po ang sinasabi. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Aware po ba tayo na sapat ang biyaya ng Diyos sa atin? O nararanasan po ba natin na sapat ang biyaya ng Diyos? Sapat lagi ang inihahanda ng Diyos na biyaya sa bawat uri ng mga pangyayari o circumstances sa ating buhay. Ganyan ang ating Panginoon simula pa nung una, magpahanggang ngayon at maging sa hinaharap. Noong panahon ng mga hukom o judges sa lumang tipan, every time na dumadaing ang mga Israelita sa Diyos, lagi silang tinutulungan at inililigtas just in time. At sa mga awit o psalms, every time na dumadaing at nagsusumamo si David sa Panginoon sa kanyang mga kabigatan sa buhay, lagi siyang pinoprotektahan at inililigtas ng Diyos. In the same manner, di po ba lagi namang pinoprovide ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Hindi ba't lagi nating ipinagmamalaki na yung mga gawa ng Diyos na nararanasan natin sa ating mga buhay? Bakit madalas pa rin tayong nakakaramdam ng kalungkutan sa ating mga puso? Hindi ba't lagi din tayong inililigtas ng ating Panginoon? Sa tingin po ba natin maiksi ang kamay ng Diyos? Hindi, di po ba? Kailanman ay hindi naging maiksi ang kamay ng Diyos, lalo na sa kanyang mga anak.
Kung nararanasan natin ang biyaya at awa ng Diyos, sasang-ayan pa tayo sa kung anong sinasabi ng may akda ng kasulatan. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos na tulungan tayo, kundi nakadepende ang lahat o ang pagtugon ng Diyos ay nakadepende sa kung gaano tayo kaseryoso na umapela o magsumamo o sa ating paglapit sa ating Panginoon. Kung tayo ay nakadepende sa Kanya, ang Diyos ay nangako na sa mga umaasa sa Kanya ay kailanman ay hindi mapapahiya. Sinabi din po ng may akda sa Psalms 34, ang sabi, ang leon ay maaaring manghina at magutom, ngunit ang mga humahanap sa Panginoon ay hindi kailanman magkukulang. Gayunpaman, ang mga pangakong ito ay may mga kondisyon dahil kailangan mo o kailangan nating i-acknowledge sa harapan ng Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay mahina. Ang sabi ni Pablo, sinabi ng Panginoon, ang aking kapangyarihan ay nagiging perfect sa kahinaan. At kapag tayo ay mahina, nagiging mapagpakumbaba ang ating mga puso at hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi ang mga healthy, hindi ang mga malulusog ang nangangailangan ng doktor o manggagamot, kundi ang mga mayroong karamdaman. Meron po bang taong perfectly o completely healthy? No, wala di po ba? Sapagkat ang meron lang daw po ay ang mga taong nagkukunwaring healthy o yung bang iniisip nila na sila ay healthy. At bilang panghuli, ang problema daw po sa mga mananampalataya sa panahon ngayon, tayo ay masyadong mahina o ang ating puso ay masyadong matigas at ayaw umasa o dumepende sa ating Panginoon. Kaya't kung ikaw ay willing na manumbalik sa Diyos, sapat ang kanyang biyaya para sa mga pangangailangan mo. Kaya't patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat sapat ang kanyang biyaya sa atin. At madalas na ito'y higit pa sa kung anumang maaring hilingin o isipin ng tao. Naway bigyan tayo ng Diyos ng isang pusong mapagpakumbaba upang magkaroon tayo ng lakas na magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At higit sa lahat, upang ating maranasan at ma-enjoy ang mga biyaya niya sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang biyaya mo ay laging sapat, Panginoon, na natutugunan ang lahat ng aming pangangailangan sa pamamagitan ng iyong mga biyaya. Maraming salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na tunay nga nagiging lakas namin spiritually, Panginoon, sa aming pagsuong sa buhay na ito. Ganon din na aming itinataas, Panginoon, ang aming mga gawain sa buong maghapon. Patuloy na pangunahan niyo po kami. Patuloy na ipagkaloob niyo po sa amin ang katalinuhan na nagmumula sa inyo upang sa aming paggawa, maging sa aming pagpaplano at sa aming mga iniisip ay nakakasiguro kami ng lahat ng gagawin namin ay naaayon sa inyong naisin. Amin din, Panginoon, ipinagpapasalamat ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na i-bless niyo po ang kanilang buhay. Palawigin ang kanilang buhay sa mga may kaarawan at ganun din na patuloy na pag-ibayuhin mo ang samahan at pagmamahalan ng mga mag-asawang nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries. Patuloy din na aming itinataas, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala na nasa banig ng karamdaman o mayroong mga dinadaan o mayroong mga pinagdadaanan, Panginoon, na mga mabibigat. Patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang buhay nang sa ganon, maranasan nila ang comfort
at kagalingan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy naming hinihiling ang iyong kapatawaran sa anumang mga nagagawa namin na kasalanan sa aming kapwa at higit sa lahat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na proteksyonan mo kami at ingatan sa buong maghapon na ito. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.